sa nakalipas na patuloy na nalulubog sa malaking bahagi ng Pilipinas sa tuwing bumubuhos ang ulan. Libo-libong ng pamilya ang nawalan ng tahanan, marami ang nawalan ng kabuhayan, at bilyon-bilyong pisong halaga ng ari-arian ang nasira. Ngunit kasabay ng pag-apaw ng tubig, ibang umabot na kayo hanggang doon sa may LRT. So, marami pa po sanang dadating dito. Kanina pinag-uusapan pati yung bus ni Governor Chavit Singson na dapat dadalo dito para magdala ng pagkain. Dati senador at saka mga congressman lang hinuhuli. Ngayon pati lugaw hinuhuli na. Pasang Bonifacio. Damdamin ng mga Pilipinong nagpupuyo sa galit sa iyong ginawa sa kanilang dating presidente. Dinala mo sa Hague, sa isang kulungan sa malayong bansa dahil sa ayaw niyong manatili siya dito sa aming lupa. At ngayong gabi, pakinggan niyo ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Sabay-sabay, sumisigaw! Malacanang, makinig ka! Ito ang tinig ng bayang iyong inapi. Ang aming mga leader iyong isa-isang pinakukulong. Si Senator Marcoleta, si Jinggoy Estrada, si Mike Defensor, si Chavit Singson, sila Odi Munggao, sila Odi Gutesa, hanggang ngayon nawawala pa. Ang 18 mga ex-marines na inyong mga patuloy na ginagapi at ginigipit. Naririto sila ngayon sa spirito bagamat ang kanilang pisikal na katawan na hindi namin kasama. Maaari niyong ikulong ang aming mga katawan, pero kailan hindi niyo makukuha ang aming mga puso sapagkat ang liwasang Bonifacio sumisigaw sabay-sabay! Naririnig niyo ba ito, Malacanang? Ito ang totoong sambayanan. Ito ang puso ng Pilipino. Ang nais namin isang matuwid na pamahalaan. Hindi namin kailangan ng ayuda. Ang kailangan namin pamahalaang hindi nagnanakaw. Ito ang deserve naming mga mamamayan. Hindi namin kailangan ng AIX. Hindi kailangan niyang tupad. Hindi namin kailangan ang 8 kilong bigas na ninakaw ninyo, yung 2 kilo na dating 10 naging 8. Ang kailangan namin, mga pinunong maglilingkod sa amin. Kasi yan ang dahilan kung bakit kayo naririyan. Pinagkatiwala namin sa inyo ang kapangyarihan upang gamitin sa aming kapakanan, hindi para inyong abusuhin. At ngayon sa gabing ito, binabawi ng Pilipino ang kapangyarihang ipinahiram sa inyo. At nagmumula dito sa liwasang Bonifacio, makinig kayo, Malacanang, ang taong bayan, sabay-sabay, sumisigaw! Ang sigaw ng liwasang Bonifacio, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At gabi-gabi, iyan ang madidinig ninyo sa inyong mga tainga. Isang paalaala, ang liwasang Bonifacio sa gabi ito ay paalaala sa mga nag-aabuso ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang hawak ninyo ay hindi inyo. Ito ay kapangyarihang ipinahiram namin sa inyo. At eto ngayon ang mga tao na mga pinagnanakawan ninyo. Kami ngayon ay tumatayo, nagre-reklamo. Lahat kami ngayon naandirito, hindi lang para sa aming mga sarili. Ako ay naririto hindi para sa sarili ko. Wala po akong personal na magiging kapakinabangan dito.
Higit sa lahat ako'y naririto bilang isang ama. Ayaw kong ang aking mga anak ay mabuhay sa isang lipunang kagaya nito na naghahari ang mga magnanakaw. Wala tayong pagkakataon sa disenteng buhay. Yung mga adik naglipa na sa kung saan, pati mga rider natin biktima ng pangtitrik lang. Ayaw ko ng buhay na ganito para sa aking mga anak. Mayaman ang Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Pero yung kayamanan natin, ninanakaw ng iilan at ginagawa tayong mga aba at mga pulubi at ginagawa tayong mga walang kwentang mga tao at sinasabi lang sa atin, eto lang ang sa inyo, isang supot na bigas. Ito ang sa inyo, 2,000 piso bayad sa boto nyo, 1,000 piso. Pero ang Pilipino, tayo ay mga marangal na mga tao. Kaya sila, alam natin kung sino ang banta sa bayan na ito. At tayong lahat ay tutugon sa banta na ito. Bumunod panahon sa aklat ng kronika, matatagpuan sa hari ng bulan. May kahit sa puso gaya ng siuman, ngunit walang pag-aalinlangan. Siya'y lumuhod at tumawag kay Yahweh. Kanyang ibinukunan sa laban niya kay Daniel. Yung siya'y tumukunan sa kanya'y sinabi, basta huwag kang matakot. Sila'y nagayuno, lahat ay napumuli, lahat ay sama-sama pati na ang hari. Natubay ni Yahweh sa kanya'y napalaan, dahil sa panalangin banta ay napawi. Isip na bayan ay magkaisa. Oras na lahat, huwag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na. Kay Jesus na siyang aming pag-asa. Bata sa ating bayan, ating nanalaman, kahit ang iba ay nagbubulag-bulagan, di ko may tatatwa ang katotohanan. Isang araw ay wala ng kalagayan. Sa bayan niwang batuay dinamayan, maraming ko nagkakabal ng yaman. Ilang buhay para sa ulit at tapunan, bagong Kristiyan tatayo ng laman. Kumawang bansa, kung Jesus maghahari, walang matutuwa at na masasawi. Ating inabay, walang pasupari, kung tuloy ng kaaway sila'y magmawakil. Ising na bayan, tayo'y magkaisa. Oras na lahat, huwag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin.